Magandang emi ang boses ng damdamin. Tulong at kalingap ang laging unahin. Hello everyone! Welcome back again to my channel. Sponsor, hinamon si Kalingap Edu. So bakit nga ba hinamon ng sponsor itong si Kalingap Edu? Dahil merong nag-comment or nag-post. Ito po yun, mga Kalingap. Ito yung comment or post nung hindi natin alam, basher ba to? Supporter ba to ni Kalingap Edu? So ito, ayan po yun. At eto nga, etong sponsor ni Kalingap Edu ay sumagot. Sumagot po siya dyan para linawin kung ano ba talaga yung katotohanan. So eto, meron po tayong video na ipapanood sa inyo. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Val Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlog. Ang inyong lingkod, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So ito, panoorin natin ano ba yung masasabi ng sponsor about dito. So itong video na ito ay nakuha natin kay Bobby TV 143. No, suportahan po natin siya, mga Kalingap. Sa kanya ko po nakuha itong video na to. Tara, panoorin po natin ang video na ito. Magsalita ako ng tuong nangyari. Kasi hindi ko makaya yung mga sinasabi ninyo na ako ay fake news. Aangkinin ko yung sasakyan ni Edu. Tapos sabi niya, may magpagnanasa ako kay Edu. Sa tanda ko na to, hindi, parang anak ko si Edu. So ayan po, no, mga Kalingap. Gustong linawin nitong sponsor about dito sa nabasa niyang comment, no? O bashing ba to na kinoment nitong basher dito kay Nanay Lydia, no, mga Kalingap. Yan po yung sponsor na yan, ay sponsor po yan ni Kalingap Edu, no, mga Kalingap. So kaya siya nagsalita dahil gusto niya linawin kung ano ba talaga yung katotohanan about dito sa sasakyan ni Kalingap Edu. Kasi may nabasa siya na comment na hindi maganda at nababas din po siya doon, no, mga Kalingap. Kaya gusto niyang malinawan at gusto niyang sabihin excuse me, kung ano ba talaga yung totoo, no, mga Kalingap. So ituloy pa po natin. Gusto ko lang sana si Edu magsalita. Sabihin niya ang totoo na siya ay nakiusap sa akin. Sinabi pa niya na para akong magulang. Sinabi niya ang kailangan niya. Hindi ako tanga na magbigay ng pera, $1,000 na para sa sarili niya. No. Pag kailangan sa mga beneficiary, okay, magbibigay ko. Matagal na akong sponsor ni Edu. Since Erika pa, alam niya yan lahat. Pati beneficiary, binibigyan ko. Marami akong natulungan sa Kalingap. Pero ni isa, wala akong binoy-boy na sinumbat. Lahat ng tulong ko, taus-pusong galing sa puso ko yan. So mga Kalingap, ang gustong mangyari ni Nanay Lydia is si Kalingap Edu mismo magsabi kung ano ba talaga yung totoo na lumapit siya dito kay Nanay Lydia, no? Kasi syempre, nababas po siya at kung ano-ano yung mga sinasabi sa kanya, eh syempre, hindi naman mananahimik itong sponsor kasi nga, hindi naman totoo yung sinasabi sa kanya. At sabi nga niya, ang turing niya dito kay Kalingap Edu is parang anak, no? At ganoon din naman si Kalingap Edu, parang nanay ang turing sa kanya. So, mas maganda talaga ay malaman at sabihin ni Kalingap Edu kung ano ba talaga yung katotohanan para manahimik, no? Kasi nababas din po siya, itong si Nanay Lydia. At kung nabasa naman po ninyo yung comment nung nag-comment na yon ay hindi naman talaga magandang pakinggan, no? Mga Kalingap. Sabi nga, so nabanggit din po niya dyan na marami siyang natutulungan dito sa Kalingap, pero hindi siya yung tipo na pag tumulong ay isusumbat niya, hindi po siya gano'n, no? Basta itinulong daw niya ay bukal sa puso niya, hindi niya yun
hindi siya humihingi ng anumang kapalit. Kahit nga daw hindi magpasalamat sa kanya, basta masaya siya dun sa ibinibigay niya na tulong, dun sa gusto niyang tulungan, no, mga kalingap. Para kung anak si Edo ang kwenta ko sa kanya. Kaya ako nagtataka bakit ganun ang nangyari. Sinagot ko lang yung sa comment na ako daw ay tanga. Ako ay bubo. Bakit ibinigay ko daw sa kanya? Hindi. Nakiusap sa akin. Sabi niya, tita, pwede ba po akong tulungan? Yun ang sabi niya sa akin. Ano yun? Para kukuha ko ng sasakyan ko. Yun ang salita sa akin. Kaya ako, baliwala sa akin niya pera. Hindi ko hinangad ang anong maraming pera. Ang hinangad ko makatulong sa mga mahirap. Katulong. Kumingi ng tulong sa akin kasi para kong anak. Kaya inigyan ko. So, ang turing ni Kalingap Edo is parang nanay itong si Nanay Lydia, no? Siyempre, ganun tayo. Kapag halimbawa, ako, may kaklose ako, kagaya niyan, si Nanay Lydia, parang siguro, ay, gusto kong bumili ng sasakyan. Baka nagbibiro o parang ganon. Baka nagbibiro o baka gusto mo kong tulungan. Tapos, charot, di ba? Ganon minsan tayo. Lalo na kapag ka-close natin at parang ang turing natin ay nanay na. May ganon, syempre, minsan, no? Di ba? May mga ganong pangyayari. So, sabi nga ni Nanay Lydia dyan, sa kanya, walang yung pera. Basta kusa niyang binigay at hindi naman niya yan hindi naman po niya yung binabawi, no, mga kalingap. Kaya lang nasaktan siya dun nga sa nag-comment na hindi maganda. Pero para sa akin, no, si Kalingap Edo, wala naman siyang binabanggit about dito kasi wala siyang mga basher lang naman ang mahilig mahilig magsabi ng mga ganyan. O maybe may napanood silang nag-reaction na kaya nasabi nila yung ganon, pero never na si Kalingap Edo ay nagsasabi about dyan, no, mga kalingap. Hindi si Kalingap Edo ganyan, tahimik lang po siya. So, etong si Nanay Lydia ay nagre-react po dun sa nag-comment na hindi maganda talaga, no. Kaya siya nakakapagsalita ng ganyan. Pero hindi naman po siya galit kay Kalingap Edo. Kumbaga, gusto lang din niya na yung mga nagsabi ay malinawan at manggaling mismo kay Kalingap Edo kung ano ba talaga yung totoo. Yun po ang gusto niyang mangyari, no, mga kalingap. So ituloy pa po natin. Bigyan ko siya ng $1,000. Hindi niya nakuha yun kasi kulang ng second. Edo ka Alsula second, pero wala yung second. Kanya hindi niya nakuha. Nung pumunta ako ng dait, binigyan ko siya kung magkano palit ng $1,000. Saka ako ang nagtumos kasi ako ang sender. Yun. Pinadala ko sa Western Union. Sabi pa niya sa akin nung nakuha niya yun, ako ang laki tita. Sabi niya, no, para sa iyo yan. Dahil alam ko na siya ay humingi sa akin. Hindi ako madamot. Marami akong natulungan sa Kalingap. Pero walang sumbat. Kahit hindi ako pasalamatan. At least, basta nabigay ko, nakatulong ako. Ngayon lang ako sumagot kasi masakit sa akin. Matanda na ako. Tapos marami kayong sinasabi sa akin na mayroong akong interest kay Edo. Tanda na ako. Going 75 na ako. Sa February. Kaya sana, gusto ko na magsalita si Edo. Kung may respeto pa siya sa akin upang mahinto na ito. So, yan po, no, mga kalingap. Nasaktan talaga siya dun sa nag-comment. Kasi sabihan ba naman baka may gusto kay Kalingap Edo. Kita naman po natin, may edad na si Nanay Lydia, no, mga kalingap. Walang ganon. Etong si Nanay Lydia, talagang lang siya, yung mapagbigay siya, no. Gusto niyang tulungan itong si Kalingap Edo kasi sabi nga niya is nagsabi sa kanya na baka pwede siyang matulungan. So, dahil napaka-generous naman itong si Nanay Lydia, ay binigyan niya. Sa kanya, wala yun.
yung ibinigay niya, hindi naman niya binabawi, no, mga kalingap. So, nasaktan lang po talaga itong si Nanay Lydia ay dun sa mga comment, sa mga basher na walang magawa, kundi ganyan ang sabihin nila na hindi naman nila alam kung ano ba talaga yung totoo. Eh, kung makapag comment na mga negative ay wagas, no, mga kalingap. Sana iwasan natin yung mga ganun na magko-comment tayo ng hindi maganda sa kapwa natin na alam natin na makakasama, ay iwasan na lang po natin yun, no. Kagaya niyan, si Nanay Lydia, ang hingad lang naman niya ay makatulong. Hindi naman siya yung isusumbat niya, yung mga ibinigay niya. Hindi naman po siya ganun. Kasi sabi nga niya, kapag ibinigay na niya, wala na sa kanya yun. Ang pera nga daw sa kanya, wala na. Wala ano sa kanya. Basta masaya siya na tumutulong. Yun. Pero wag niyo pong pag-isipan ng ganun na hindi maganda. Kasi talagang ano siya, magsasalita siya kasi nasasaktan siya. Kasi may edad na po siya eh. Tumutulong lang naman siya, no, mga kalingap. At yung hiling niya, na sana daw si Kalingap Edu ay magsalita about dito kung may respeto pa sa kanya. Sa tingin ko naman, kayang gawin niya ni Kalingap Edu na ipagtanggol itong si Nanay Lydia. Kasi si Kalingap Edu ay alam ko rin na tumatanaw yan ng utang na loob, no, mga kalingap. At saka wala naman siyang sinabi na masama or anuman, wala naman tayong naririnig about dito. Sa iba nang gagaling, no? At dun sa mga nagko-komento ng mga basher na walang magandang sasabihin, mga basher po talaga sila eh. Magsasalita yan ng hindi maganda na hindi naman nila alam kung ano ba talaga yung katotohanan, no, mga kalingap. So yan po yung hamon ni Nanay Lydia na sana daw si Kalingap Edu ay magsalita rin. So abangan natin yan, no, mga kalingap, kung gagawin ba to ni Kalingap Edu o personal na lang siyang kakausapin itong si Nanay Lydia. So abangan na lang po natin, no, mga kalingap. So ayan po, no, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta dito sa aking mga ginagawang reaction video. Syempre, suportahan din po natin lahat ng mga Kalingap partners, Kalingap reactor, ang inyong lingkod, Gandang Emmy. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So hanggang dito na lamang po muna. Thank you and God bless sa atin lahat. Bye-bye po!